Breaking news po. Nako, nagsisimula na po ang confirmation trial ni Tatay Digong. Ito po, ang pasabog. PRRD biglang laya. Ito na, ang inaantay natin. Grabe na ito. ICC na pahiya. Pasabog na Atty. Panelo, nakakagulat dito. Panoorin po natin mga kababayan. Magugulat kayo, sobrang talino ni Tatay Digong. Ginulat ang buong mundo dito. Talagang lalaya na ito. Ay, panoorin natin. Totoo kaya ito? Ito pong balita. Okay, so I think for the public to understand what will happen today, this is not yet a trial. It is a pre-trial hearing. So the judges at this stage will not decide. O yan mga kababayan, pre-trial pa lang. Ito yung nakaupo na si Tatay Digong, nakita nyo. Oh. Pero alam ko at alam nyo na si Tatay Digong ay makakalaya. Yan ang panindigan natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dito. Panindigan natin ang ating pagka-Pilipino. On former President Duterte's innocence or guilt, but they will decide first if there's enough evidence against Mr. Duterte to go to trial. What is needed? What is present there right now for the judges to be able to decide if there's enough evidence? Do they need witnesses? Do they need testimonies? Or are they just going to review documents that have been prepared by the prosecution? Yes, you're right, Karen. This is not yet the trial. This is a confirmation of charges hearing, very much unlike us there in the Philippines, where if the prosecutor has found probable cause, the prosecutor files the information in court. Here, the prosecutor cannot just go directly to court, but has to undergo a confirmation of charges hearing. In the confirmation of charges, of course, the prosecution has to prove that the elements of the crime being charged are present, and there are three elements there. If we just summarize it to three elements: widespread or systematic attack against civilians, and with knowledge of the attack. So, O eto mga kababayan, si Atty. Nery Colmenares, lawyer for victims of Duterte's drug war. So ito po sa AJK, nako gawa-gawa daw ang kwento. Sabi ng mga nag-oobserba dito mga kababayan na naniniwala po na inosente si Tatay Digong. Gawa-gawa nila ang mga testigo. At itong si Atty. Conti, tinanggal po na EJK counsel lawyer. Halaka, grabe. all these elements, the prosecution will prove, or even the victims asked and the lawyers will try to prove that in fact there are sufficient evidence to show these charges, these elements. And I don't know how the defense will, of course, conduct their defense. But if the judges feel that there is sufficient evidence on these issues, and it's probably the Duterte who committed this act, so they can confirm the charges. Of course, they can also, there are alternatives there. The ICC can also ask the defense to or suspend the proceeding and ask the prosecution to submit more evidence. So, in any case, personally, I believe that the charges will be confirmed because the case is strong, and I don't see any major testimonies from witness at this stage. I don't know if for sure, but I do not see a necessity to, for us, at least to show that the witnesses and so on. The documents will be there, of course, and the court will scrutinize these other evidences. But if there will be witnesses presented, because we don't know the game plan of the prosecution and the defense here. O ayan mga kababayan ko, anong sinasabi ng komento? Kasalanan ni Sara, aba mga tangalista nagkokomento. Galing-galingan na naman mga kababayan ko. Hindi ginamit confidential funds niya para iligtas si Tatay Diggs. No vote for you. Ayan mga tangalista. Let the old man go home please.
Please, Lord, let this old man go home to his family. Let the trial be held in his country. O, kita nyo mga kababayan ko, maraming naniniwala na kung may kasalanan si Tatay Digong sa Pilipinas, litisin. No need of testimonies of victims, for they are not victims, but criminals given priority to massacre the very face of justice and truth. Grabe. Puro pag-iwas na lang ginagawa ng kampo ni Duterte, mga tangalista. Huwag kayong maniniwala pag tangalista, mga kababayan. Walang maidudulot na maganda ito. Thank you sa mga domestic helper dyan sa Dahig na sumusuporta kay Tatay Digong. Tignan nyo mga kababayan. Maraming sumusuporta kay Tatay Digong. Tignan nyo po dito ha. I-check po natin ito. Ito po. Check po natin itong pasabog na ito. Mga kababayan. Nagtipon-tipon sa Korte Suprema ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw para questionin ang legalidad ng pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. Habang ang ilang kaanak naman ng mga biktima ng war on drugs, inaabangan na rin ang confirmation of charges hearing sa ICC. At live mula sa Quezon City, may Express Report si Camille Samonte. Camille, nasan ka ba ngayon at anong update dyan? May mga mga dilawan. Ruth, naghahanda na yung ilang kaanak ng biktima ng war on drugs. O kita nyo mga kababayan sa Quezon City. Nagtipon-tipon ng mga tangalista dito na ito para idiin si Tatay Digong ngayon, Duterte supporters. Ayan, nagtipon-tipon sa Quezon City sa Supreme Court. Mga Duterte supporters, nagtipon-tipon po mga kababayan sa Supreme Court. Pero yung iba, mga tangalista, bobolista, na nanggagatas lang din mga kababayan, dinidiin si Tatay Digong. Tignan nyo po. Para sa kanilang watch party nga mamayang gabi, sabay-sabay nilang panonoorin ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero bago yan, lalahok muna ang ilan sa kanila sa isang art therapeutic action dito sa Commission on Human Rights kasama ang FARA o Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ayon kay FARA Secretary General Edgar Cabalitan, mahalagang maproseso ng mga biktima ang kanilang trauma, lalo sa panahon ngayon na muling natatalakay ang extrajudicial killings ng war on drugs. Kaya namang itong art activity na gagawin nila ay makakatulong daw para maihayag ang kanilang pangungulila sa kanilang biktimang kaanak at panawagan na rin na makamit ang hustisya. Kanina naman, nagtipon sa Korte Suprema ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Panawagan nila ay resolbahin na ang mga nakabinbing petisyon na kumekwestiyon sa legalidad ng pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. O kita nyo mga kababayan, wala kasing legalidad ang pag-aresto. Yung pinang-aresto nila kay Tatay Digong, isa pong labag sa soberanya natin. Isang kayo nakakita ng warrant of arrest na sa cellphone. Si Mang Kanor nagyabang, hahablutin daw niya si Tatay Digong. Diba? Saan ka nakakita? Dati mong chief of staff, chief commander, gaganunin mo. Wala kang respeto, Mang Kanor. Iniwala silang dinukot ang dating Pangulo. Sana raw ay palayain at pabalikin na sa Pilipinas si Duterte. O kita nyo, marami pong naniniwala po na dinukot at kinidnap si PRRD at inalis ang kanyang karapatan bilang Pilipino. Binastos din ng Korte Suprema ng ating bayan at soberanya. Kung may kasalanan man si Tatay Digong, litisin sa kanyang sariling bayan, hindi sa mga hukuman ng dayuhan. Wala namang alam ang mga yan. Yan ang sinasabi ng mga naniniwala sa batas at hustisya ng pagbibigay ng karapatan ng bawat isa. O, tignan nyo mga kababayan. Samantala,
Naglabas ng panibagong desisyon ang pretrial chamber kaugnay ng request ng defense team ni Duterte na maglabas ng ikalawang bersyon ng DCC o yung document containing the charges at pre-confirmation brief na may kaunting redactions. Hiniling ng depensa na maisapubliko ang mga partikular na impormasyon tungkol sa ilang testigo at ideklara kung pumayag sila na humarap sa paglilitis. O kita nyo mga kababayan? Pero sabi ng pretrial chamber, kailangan protektahan ang kaligtasan ng mga testigo maging ang kanilang physical at psychological na kalagayan. Iginiit din ng chamber na ang inilabas na DCC na may reductions ay sapat na para maunawaan ng publiko ang kaso. O ayan mga kababayan ko. Di ba mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Makakabalik si Tatay Digong ngayong araw na ito. Halaka, grabe kaya mga kababayan, totoo kaya ito? Kidnap kasi. O grabe, daming nagko-comment, supporter ni Tatay Digong. Pinilit isakay sa airplane. Naku po, pinilit pala ni Mang Kanor. Mga taga-suporta ni Tatay Digong. Nag-aalala, dapat patas ang ICC dito. Halaka, dapat patas talaga ang pagbibigay ng batas dito. Kailangang makauwi si Tatay Digong ngayong araw na ito. Naku po, gusto nang makauwi si Tatay Digong ngayong araw na ito. Eh sino-sino ba yung mga abogado ni Tatay Digong? Ayan no. Si Salvador Mijaldea, Del Grady III Martin, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Salvador Panelo na pawang mga tigasin at dekalibreng mga abogado. Sabi nga ni Panelo, iuuwi ko yan si Tatay Digong ngayong araw na ito. Yan kasing nasa comment. Di ko lang alam kung totoo na sinabi ni Panelo yan. So anong masasabi nyo dito mga kababayan ko? Panelo, walang jurisdiction ng ICC. O, kita nyo mga kababayan ko, tignan nyo po dito. Sabi nga ni Panelo, walang jurisdiction ng ICC. Eh, totoo naman na walang jurisdiction ito mga kababayan ko. Tignan nyo ito. Tignan nyo po mga kababayan ha. Panoorin po natin ito. Sinabi ni Panelo, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Grabe talaga si Panelo, ang galing. Pinakamahalagang puntong binabantayan or babantayan nyo dito po sa confirmation of charges? Siyempre, babantayan mo dyan kung anong sasabihin nila. And so we'll be taking notes. Matagal nyo na pong sinasabi na walang jurisdiction nga ang ICC. Sa tingin nyo po may chance bang ibasura ang kaso batay lamang sa issue po na ito? Oh, definitely. Kasi ang isang hukuman, bago pumasok niya, kailangan meron ka munang jurisdiction. May kapangyarihan kang pumasok. And I've been saying all along na itong ICC ay walang absolutely no jurisdiction whatsoever sapagkat mismong yung Rome Statute na lumikha sa kanila ang nagsasabi na pag may kakayahan ang isang bansang miyembro na usigin ang mga nag-commit ng krimen kaugnay sa crimes against humanity, genocide, war of aggression, war crimes, eh hindi sila maaaring pumasok kung may kakayahan. Eh wala nga, ang lakas, sabi ko nga ano pa bang prueba gusto ng ICC para ipakita sa kanila na malusog, malakas ang ating sistema legal. Libo-libo na ang nilitis natin, pinakulong natin, 2 presidente, kinulong natin, 2. O kita nyo mga kababayan, yung judiciary natin dito masiglang masigla. Healthy. Bakit nangingialam ang ICC dito? Eh alam nyo ba mga kababayan, kung sino ang nagsuko sa kanya? Eh syempre kalaban sa politika ni Tatay Digong. Eh, di ba sabi nga ng ICC, ba't nandito yan? Eh, syempre, dinala nung kanyang kalaban
Kasi takot na takot sila kay Duterte pag dito daw malitis. Wala daw hustisya. Anong wala? Kasi nga kayo, wala kayo sa ayos. Sabi ni Topacio. Naku po. Galit na galit si Ferdy Topacio dito. Ang Senador Kinulong, ngayon may isa na naman si Senador Kinulong. Hindi ba, what proof does it want? Ay sinipa na nga tayong presidente. Madaling sabi, they are not following its own law. Nakikialam sila dito sa ating sistema. Kaya wala silang jurisdiction. Paano po, Attorney Sal, kung hindi tanggapin talaga ito ng ICC? Paano dapat baguhin yung depensa? Is this something also na ipaaabot nyo or seryosong uupuan with the legal team of former President Duterte? Dapat talaga yun muna ang i-resolve. Kaya nga nagtataka ako kung bakit na hindi pa nila nare-resolve yung jurisdiction kasi nasa appeals court pa lang eh. At saka ang pinag-uusapan pa lang sa appeals court kung hindi tayo nagkasamali. Eh yung sapin na kasi ang depensa, ang ginawa nila, wala na kami sa ICC. Kumalas na kami dyan. So, dapat wala kayong jurisdiction. Pero sa akin, hindi yon. Dapat unahin mo yung principle of complementarity. Yan yung mga secondary defense lang yun. Ang mahalaga, wala talaga silang jurisdiction dahil may kakayahan tayo. Kaya yan ang titingnan namin kung ano ang gagawin ng ICC dyan. Pag ipagpatuloy pa nila, it only means one thing, na prejudge. O, kita nyo mga kababayan. O, nang sabi ng mga komento dito. O, mga tangalista, dito na naman. Di ba magkanong bayad, mga tangalista? Yan pa din narrative nyo, di nyo kayang depensahan. Di nyo kayang depensahan kung inosente talaga. O, mga tangalista nagko-comment. Dati na naman, sinabi ng ICC na meron silang jurisdiction ng member pa ng ICC ang Pilipinas. Kaya yung mga kaso na naidulog sa kanila ay noong member pa tayo. Mga tangalista talaga comment Usigin natin na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Wala talaga mga kababayan ko. Dumating na pala si Pido Dido sa ICC. Mga tangalista nagko-comment. Sana, ayan ng addict, rapist, criminal yung pamilya ng galit kay Duterte. Malaman nyo gaano kasakit yung kamag-anak mong babae na blank na ninakawan tapos tinegi sa salot kayo sa bayan. Mga korap kayo. Tignan nyo mga kababayan. Basta galit kay Tatay Digong, alam na. Pulburonista ang pamilya. Yan ang sinasabi ng mga komento. Okay po, yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan for transparency, for a better democracy. Ipag-pray po natin na si Tatay Digong ay makalaya na ngayong araw na ito. Sana po mga kababayan. Salamat po. Isang like, isang share naman dyan at isang subscribe. Salamat po sa inyong lahat.